Grabe, natawa talaga ako dito sa kapatid ni PRRD. Alam mo yun, talagang palaban din siya, no? Tinawad ba namang Walking Dead si BBM? Nako, panoorin nyo to, guys. Nagbigay ng isang masusing assessment ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Iyan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, tinabi nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that, what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Or the... Grabe, wow. Galing ni nanay, no? Totoo yan. Talagang nakakalimutan na ni BBM, tsaka yung pamilya niya, tsaka ni Martin Romualdez at lahat ng nasa administrasyon na may kaluluwa sila. At every one of us talaga, guys. It says in Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Lahat tayo, guys, we will appear, no? In the judgment seat of Christ. Grabe. Totoo yan. Or the devil or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. Yes. One of them. Bakit ko nasabi yun? Akala ko walking dead na, alam mo yung naglalakad na ano na, kasi wala na eh. Alam mo yung high na eh. Alam mo yun? Para ka ng... ano yung iniisip ko? Iba pala iniisip ko eh. He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Yeah. Di ba ninaintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginitri ni Miss Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas na presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Now, he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad. Totoo yan. Lahat kung anong meron tayo ngayon, hindi yan dahil sa atin, dahil magaling tayo, kundi yan ay dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. So we are all just steward of what we have. At lahat tayo, guys, lahat tayo talaga, we will appear the judgment seat of Christ. And we will answer whatever we did here on earth. Ang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Tiwala naman si Miss Duterte na hindi pababayaan na may kapal ang kanyang kapatid sa loob ng ICC. Ipinagdarasal naman ni Miss Duterte na patuloy siyang bigyan ng dakilang lumikha ng proteksyon dahil sa kanyang paglantad. Batid kasi nito na hinahabol o binabalikan ng pamahalaan ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Marcos Jr. sa pamilya nito at maging sa malalapit na kaalyado. True. That's correct talaga, no? Delikado talaga yung mga, alam mo yung lahat ng will go against the government, no? Delikado talaga ng yayari sa kanila kasi diyan mo talaga makikita na hindi na
hindi na mabuti. Kasi sobrang dami namang nangyaring ganyan sa previous administration pero wala namang ginawa. Pero ngayon grabe hinahabol nila lahat 'no? Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa mo yan. Just like human law. Karma is just the fulfillment of the law. Karma Correct. actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow, you shall reap. Wow! Amen! Grabe galing ni nanay 'no, totoo 'yun. Whatever you sow, you will reap. Grabe, aanihin mo lahat. Aanihin mo lahat. Lahat ng tinanim mo, aanihin mo. Kaya talaga guys, 'di ba, na nakikisawsaw tayo, hindi tayo, pero yung bansa natin dahil sa administrasyon 'no, nakikisawsaw sila sa alam mo yung, war 'no, nagbabadyang, war ng China at saka Taiwan. Naku, sana sila lang yung maano 'no, sila lang yung umani ng mga ginagawa nila. Hindi naman 'wag naman sana tayong madamay 'no, kasi wala naman tayong ginagawa guys. Hindi alam mo yun, hindi nagtanong kung ano bang desisyon ng Pilipinas, ng mga tao sa ng mga Pilipino tungkol diyan. Wala guys, wala. Desisyon lang niya yon. So ano na ngayon, 'pag nagkagulo, 'pag nagyera, lahat tayo damay. Kaya naku, good luck talaga sa mga taong pilit na pinaglalaban 'no. Talagang grabe. Ay, ewan ko lang din kung talagang sa galing ba talaga sa puso yung paglalaban nila or hinire lang sila or trolls, yung troll army lang pala sila 'no? Yun lang talaga kasi nakakaawa. Nakakaawa talaga yung Pilipinas. Naku, buti na lang malayo kami sa mga EDCA sites. Malayo kami sa alam mo yung mga base militar. Pero paano naman yung nasa malapit dun? Alam mo yung saan ba yun? Sa Batanes? Ay, ewan ko. Saan ba yun naka-destino yung mga base militar na yan? At saka sa nakalagay yung mga Typhoon missile na yan, naku, nade-detect yan ng China. Talagang, naku, anong masasabi nyo? Hindi ko na alam talaga anong nangyayari sa Pilipinas. Sobrang gulo-gulo na talaga.